Alam mo bang kahit hindi ka nagyosi o umiinom ng alak o kahit wala kang bisyo, basta kinakaya mo tong mga pagkain na to, pwede ka magkaroon ng cancer. Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board-certified specialist. And for today, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang pagkain na pwede magdulot sa'yo ng pagkakaroon ng cancer. Pero wag po kayong maglala dahil pag-uusapan natin sa video na to kung yung mga pwede natin gawin para bumaba yung risk natin sa pagkakaroon ng cancer, pero at the same time, na-enjoy pa rin yung mga paborito nating pagkain. So first, pag-usapan muna natin ba't nga ba nagkakaroon ng cancer. So dalawang proseso po. Unang-una yung tinatawag na mutation. Ang mutation nangyayari po yan sa bawat cells natin sa katawan. So sa bawat cells po kasi merong DNA. And pag nagbago po yung function ng DNA na yon, hindi na magiging normal yung cell na yon. So, kunyari po sa mga nag-yosi. So, since carcinogenic po yung yosi, pag dumaan po yung usok niyan sa daluyan ng hangin, at kapag nagkaroon ng mutation dun sa mga cells sa daluyan ng hangin ng tao, pwede po magbago yung function ng DNA at hindi na magiging normal yung mga cells dun. At pag tumagal at hindi siya tumigil sa pag-yosi, yung mga cells na yon na abnormal na, pwede pong maging bukol. Pangalawa, ito po mga cancer cells, sobrang bilis po nito kumalat. Yung mga normal na cells po kasi natin sa katawan, hindi naman yan talaga mabilis kumalat. Pag nag-iba na po yung function nila or pag hindi na po sila gumagana na maayos, namamatay po yan ng kusa. Itong mga cancer cells, hindi po yan namamatay ng kusa. Parang immortal sila. So kahit pangit na yung function ng cell na yon dahil nagbago yung DNA niya at dahil sobrang bilis niyang kumalat, hindi po makakip up yung katawan mo at tuluyan na yung magiging bukol or cancer. Pero bakit nga ba ganon? Bakit hindi lahat na may bisyo nagkaka-cancer tapos minsan yung walang bisyo siya pa yung nagkakaroon ng cancer? Meron po kasing 4 na environment na dapat mangyari sa katawan ng tao para magkaroon ng development ng cancer. Unang-una, dapat po merong chronic inflammation. Ang ibig sabihin po nito, meron siyang ongoing na pamamaga ng katawan niya. Pag meron po kasi tayong inflammation, yung immune cells natin, hindi yan gumagana. Itong mga immune cells, importante pa naman yan para makadetect siya ng mga posibleng cancer sa katawan mo. So, kunwari isa ako sa mga immune cells sa katawan mo na nanonood. So, dahil immune cells ako, tapos meron ako nakitang posibleng cancer sa lalamunan mo, pwede ko yan patayin at tanggalin sa sistema mo. So, hindi ka magkakaroon ng cancer. Pero kung meron kang chronic inflammation sa loob ng katawan mo, ako, na immune cell, pwedeng hindi ako gumana at hindi ko ma-detect yung mga posibleng cancer sa katawan mo. So, ang nangyayari po, parang walang surveillance or parang walang nagbabantay sa katawan mo kung meron kang chronic inflammation. Next, kung laging mataas yung insulin mo. Ang insulin po kasi yan yung nagpo-promote ng paglaki or pag-grow ng mga cells natin. Sa mga dati kong videos, nababanggit ko po yung insulin resistance or yung laging mataas na insulin nagre-resulta sa pagtaba. Especially sa mga diabetic or sa mga pre-diabetic, yung insulin po pinopromote niya yung paglaki ng mga fat cells natin. Pero bukod po sa mga fat cells, pwede ring i-promote ng insulin yung mga mutated cells mo. Ibig sabihin yung mga posibleng cancer cells mo. So kung meron kang posibleng cancer cell sa lalamunan mo na hindi na-detect ng immune cells mo, tapos lagi ring mataas ang insulin mo, lalong mas mataas ang risk mo sa pagkakaroon ng bukol sa lalamunan. Pangatlong environment, carcinogen. Ito po nagkalat. Pwedeng sa UV rays, sa araw, pwedeng sa yosi, sa alak, and meron din mga pagkain na merong carcinogen. Later, pag-uusapan natin yan. Itong mga carcinogen, ito naman po yung direkta na sumisira sa mga cells natin, specifically sa DNA. Nabanggit ko kanina yung mutation. Isa po sa mga cause ng mutation is pag nagkakaroon tayo ng tinatawag na carcinogen. Pang-apat na environment, ito po sa ating sikmura or sa ating gut health. Majority po kasi ng mga immune cells natin nanggagaling sa ating gut. Ngayon, pag sira yung ating gut, ano nga asahan natin sa mga immune cells? Sira din sila. So, wala nagbabantay sa katawan mo kung may posibleng cancer and meron ka ring chronic inflammation. So, talagang mataas ang risk mo sa pagkakaroon ng bukol. So, again, chronic inflammation, insulin, carcinogen, at pagkasira ng gut health. So, kahit anong pagkain na nakakasira ng 4 na to, pwede magpataas ng risk mo sa pagkakaroon ng cancer. At unang-una na dyan yung tinatawag na processed meats. Ito pong mga processed meat, ito po yung mga nasa grocery natin na frozen sila kadalasan. Ito yung mga longganisa, mga hotdog, mga tosino, at kung ano-ano pang mga malalasang mga karne na punong-puno ng preservatives. Actually, according po sa WHO, kasama po ito sa mga group 1 carcinogen. Pag sinabi pong group 1, yan yung may pinakamataas na ebidensya na pwede talaga magdulot ng cancer. Kasama sa group 1 yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. So, in short, kung araw-araw kang kumakain ng tosino or longganisa or mga hotdog, basta kahit anong processed meat, para ka na ring araw-araw na nagyosi at umiinom ng alak. Ang pinaka-component po kasi ng mga processed meat na nagdudulot talaga ng cancer, yung tinatawag nating nitrates. Itong nitrates, ito po yung mga preservatives na nilalagay sa mga pagkain na to. Of course, ito po ay highly processed na and ang goal po talaga is maibenta to na hindi siya napapanis. Kaya po dapat nilalagyan talaga nila yan ng sangkaterbang preservatives. Kaso lang itong mga preservatives
preservatives tulad ng nitrates, napatunayan po yan sa mga studies na pwede talaga yan magdulot ng tinatawag na mutation. At ang nitrates, isang uri po yan ng carcinogen na kasama po dun sa 4 na requirement para magkaroon ka ng cancer. Pero wag po tayong matatakot sa lahat ng uri ng nitrates kasi po sa mga gulay, especially yung spinach at mga celery, meron din po mga nitrates yan. Pero kumpara po sa mga processed meat, itong nitrates po na nasa gulay, naturally occurring po yan and hindi po yan nagkakos ng cancer. Of course, hindi naman automatic na pag kumain ka ng isang pirasong hotdog, kinabukasan meron ka ng cancer. Ilan sa mga practical tip, pwede pa rin natin kainin yung mga yan, basta ilimit natin into once a week or once every 2 weeks. At kung kakain ka ng mga processed meat, mas maganda kung titimplahan mo or sasamahan mo ng maraming gulay. Tulad po ng malunggay, ampalaya, tsaka mga orange or pongkan. Kasi po itong mga pagkain na to, mayaman po ito sa vitamin C. At ang vitamin C po, isa po yan sa may pinakamaganda or pinakamalakas na antioxidant. So instead na yung ulam mo, purong longganisa lang or tocino lang, mas maganda gumawa ka ng pangalawang ulam, pwedeng malunggay na may munggo, o kaya yung dessert mo, gawin mo na lang pongkan or pinya para may vitamin C, para kahit papano na-enjoy mo yung mga processed meat mo pero nababalanse ng mas maayos. By the way, ang vitamin C po, isa po yun sa mga pinaka-common na vitamins or supplements na makikita natin, pero baka magulat ka dahil magandang panlaban po yan sa cancer. Later pag-usapan po natin kung bakit. Next na pagkain, ito sikat na sikat, baka uminom ka nito kahapon lang. Mga sugary drinks tulad ng milk tea, soft drinks at mga energy drinks. Actually, isa po sa mga common na misconception, ang sinasabi nila, ang cancer daw kumakain niya ng sugar kaya siya lumalaki. Well, kumakain naman talaga siya ng sugar para lumaki siya, pero hindi po yung sugar yung pinaka-direktang enemy or pinaka-direktang cause. Ang pinaka-nagiging cause po talaga ng pagkakaroon ng cancer sa mga mahilig uminom ng mga sweetened beverages ay dahil po yung mataas na calories. Again, pag mataas po kasi yung calories, nagkakaroon tayo ng weight gain. And kapag nag-weight gain po tayo, magkakaroon po tayo ng extra fat sa katawan. At pag meron na tayong extra fat sa katawan, tumataas na po yung ating insulin. At kung babalikan natin yung 4 na environment na gustong-gusto ng cancer, pangalawa po doon yung insulin. So hindi naman talaga yung sugar yung kalaban, pero yung pagbigat natin o yung pag-accumulate natin ng taba sa katawan. Actually, according po to this study, ito po in-specify nila talaga na sweetened beverages, yung pinaka nagiging cause ng mga cancer na to. So, consumption of sugar, sweetened beverages, and fruit juice, and human cancer. Sabi sa kanilang conclusion, our findings suggest the consumption of sugary beverages may increase the risk and mortality of cancer, especially breast, hepatocellular or cancer sa liver, colorectal or sa daluyan ng dumi, at prostatic cancer. Of course, gusto pa rin naman natin ma-enjoy yung ating mga paboritong drinks, pero meron tayong mga practical tips para ma-lessen yung ating risk for cancer. Kung sanay tayo mag-soft drinks, pwede natin subukan yung mag-sparkling water. Tapos pwedeng lagyan na lang ng onting lemon. And carbonated pa rin siya, so same lang yung sensation sa ating sikmura. Next, kung sanay ka mag-milk tea, pwede ka gumawa ng homemade na milk tea mo. Ang gawin mo, magburo ka ng totoong tsaa, mas maganda kung black tea. Tapos pwede mo lagyan ng almond milk or kahit anong paborito mong gatas, 1:1 lang. And pwede mo lagyan ng honey or onting stevia. Para meron kang boba, pwede mo lagyan ng chia seeds para meron ka ring fiber. At kung sanay ka naman mag-Starbucks, lalo na yung paborito mong frap, pwede ka mag-switch into cafe latte. I-request nyo po yung almond milk para lesser lang yung calories and pwede ka rin magpadagdag ng 2 shots of stevia. At kung sanay na sanay ka sa mga fruit juices, mas maganda gumawa ka na lang ng homemade mo na orange or pineapple juice. Ang gawin mo, pigain mo yung talagang fresh na orange or yung pineapple juice, i-blender mo, at yan yung inumin mo. Ang kinaganda kasi nito, mayaman to sa vitamin C. Ang vitamin C po kasi mayaman yan sa antioxidants. Ang antioxidants, ang ibig sabihin po niyan, panlaban sa oxidative stress. Ang stress po sa mga cells, pwede po kasi mag-cause yan ng mutation. So, kung may panlaban tayo sa stress sa mga cells, malilesen po yung pagkakaroon ng mutation sa cells mo. Also, panlaban din po to sa inflammation. So, again, yung chronic inflammation kanina, pag lagi kang chronically inflamed, nasisira yung tagabantay mo sa katawan mo. So, itong si vitamin C, nilalabanan niya yung inflammation, pinapababa niya para laging alerto ang immune cells mo. Kaya naman po nung ginagawa namin at nire-develop namin si Healthmate Defense, sinigurado po namin na tamang-tama yung dose nito ng vitamin C. So, meron po itong vitamin C and ang kinaganda po nito, sodium ascorbate po. Ibig sabihin, hindi po siya masakit sa sikmura kung meron kang hyperacidity. Also, meron din po itong Immuno LP20. Ang ginagawa naman po nito, ine-enhance niya yung ating gut health. So, pinapaganda niya yung immune cells sa ating sikmura. Again, dun sa 4 na nabanggit ko kanina, ang gut health,
dapat po matibay yan para iwas tayo sa inflammation, iwas sa risk for cancer. So kung lagi kang stress, lagi kang exposed sa mga processed food, lagi kang puyat at lagi kang nagkakasakit, pwede nyo po samahan ng Healthmate Defense, yung pang-araw-araw yung supplements para po lumakas ang resistensya ng katawan, tumibay ang immune system mo at makaiwas tayo sa iba't ibang uri ng sakit. So kung gusto nyo po i-try, ilalagay ko po yung link sa comment section at sa description box ng video na to. So bago natin pag-usapan yung mga next na pagkain, nabanggit ko kanina yung tinatawag nating breast cancer. Isa po sa mga good news dahil ito pong breast cancer, napakadali po nitong iwasan. Lalo na kung gagawin mo tong technique na to. Ito po yung tinatawag na self-breast examination. So sa mga kababayan po, gawin nyo po ito every month pagpatapos na po yung inyong period. And ang gagawin nyo lang po, harap po kayo sa salamin, nakataas po yung isang kamay. Tapos ipapalpate nyo lang po or papakiramdaman nyo lang po yung inyong dibdib. So pwede po kayo mag-start sa gitna, tapos paikot po, clockwise, tapos palabas po ng palabas. Pakiramdaman nyo lang po kung may mga nakakapa kayong bukol and pasadahan nyo po pati yung inyong kilikili. Kapain nyo po yung mga kulani and pwede nyo rin po pasadahan itong nasa gitna, malapit po dito sa may sternum. Gawin nyo po yan sa magkabilaang dibdib and maging consistent po kayo every month. Pansinin nyo po kung merong pangangapal ng balat, kung merong discharge, kung may mga nakakapang bukol or parang merong matigas, or kung meron pong masakit. Dahil pag ginagawa nyo po yung technique na yan, kahit pa paano po, na-familiarize kayo sa appearance or sa itsura ng dibdib nyo. Isa po kasi ito sa mga technique para mapigilan at para ma-detect natin na maaga yung pagkakaroon ng breast cancer. Next, ito sikat na sikat at baka kakakain mo lang nito last week, mga samgyup salamat or yung mga inihaw po. So tayo kadalasan mas gusto natin pag inihaw, lalo na yung medyo crispy, tapos medyo mangitim-ngitim na at masunog-sunog. Yun yung paboritong part. And yung iba naman talagang binababad sa uling para mas malilamnam. Pero ito po kasi mga inihaw na pagkain, mga karne, manok, baboy, nagkakaroon po ng mga chemicals dyan na carcinogenic. Unang-una po kasi pag nainitan po ng sobra yung meat, kunyari umuusok talaga yung ating uling, tapos talagang naluto po yung meat, meron pong chemical dyan na pwedeng makasira sa DNA. Pangalawa po yung usok. Yung usok po kasi lalo na pag yung taba dumaloy na or pumatak na dun sa uling. Yung usok na yun pag dumikit sa pagkain tapos nakain mo, meron ding carcinogenic component yan. Of course, hindi naman isang subo pa lang ng samgyup or isang subo ng inihaw magkaka-cancer ka na agad. Ito po ay accumulation. Pag inaraw-araw at pag ginawa mo ng maraming taon or buwan. Actually, pag bumibili po kayo sa tabi-tabi ng mga hotdog na inihaw, talagang double whammy po yan. Kasi number one, yung hotdog, isang uri po yan ng processed meat. Tapos inihaw mo pa siya, which is carcinogenic, talagang tataas po yung risk ng cancer. Pwede pa rin naman kumain ng inihaw. Of course, napakasarap po niyan and talagang malinamnam siya, flavorful siya. Pero para malesen po yung risk for cancer, mas maganda po kung mag-iihaw tayo, kunyari liempo, medyo i-trim out natin, tanggalin natin yung taba. Kasi po, di ba, pag dumalo yung taba doon sa uling, tas pag umusok yon, doon nang gagaling yung chemical. So, tanggalin nyo na po yung taba. Also, i-flip nyo po ng maraming beses. Huwag nyo pong ibababad sa isang side lang. Kasi po pag nakababad ng sobrang tagal, dyan po mas nasusunog yung meat, dyan nagkakaroon ng mga sobrang daming chemicals. Also, huwag nyo pong itatapat ng rekta sa apoy. Kasi po pag nirekta nyo sa apoy, of course, sunog yung meat nyan. And mas maganda po kung kontrolado po yung init ng uling. Huwag nyo pong isasagad lagi. At kung merong mga sunog-sunog na part, kung talagang crispy na part na sobrang itim na, huwag nyo na pong kainin yan. Tanggalin nyo na po at iwanan nyo na po yun dun sa pinaglutuan nyo. Next, mga ultra-processed food. Halimbawa po nito yung mga pansit canton, yung mga cup noodles, yung mga chicheria, mga chips, cookies, and overall lahat po ng mga snacks na nakapakete. Ang ginagawa po kasi ng mga pagkain na to, engineered na po yan. Yung lasa niyan, yung mga ingredients niyan, yung fat tsaka sugar content niyan, pinag-aralan yan para maging malasa, para maging mabenta siya. Kaya lang, meron siyang downside. Actually, 3 out of 4 po dun sa favorable environment ng pagkakaroon ng cancer yung nangyayari pag kumakain ka ng processed food. Merong inflammation, merong pagtaas ng insulin, at merong pagkasira ng gut health. Triple whammy po ang nangyayari. Ito according po to this study, ultra-processed food consumption and cancer risk. Meta-analysis din po to, ibig sabihin mataas yung evidence sa study na to. Sabi sa kanilang conclusion, the available suggestive evidence shows a consistent, significant association between intake of UPF or ultra-processed food and the overall risk of several cancers. Kasama po dito yung colorectal, breast at pancreatic cancer. Again, itong mga pagkain po kasi nito, bukod sa mataas yung sugar, mataas ang salt, mababa din po ito sa nutrition. So yung nakukuha ng katawan natin, puro sarap lang, puro alat, and puro satisfaction lang. Pero yung nutrition, mababa po. Overall, kapag inaraw-araw natin and hindi natin
napapansin kasama na sa habits natin, pwedeng tumaas ang insulin, pwedeng magkaroon ng weight gain, at chronic inflammation ng katawan. At lahat po ng mga yan pwede po maging risk sa development ng cancer. Again, okay lang naman kumain ito paminsan-minsan, parang treat lang siya sa sarili mo, pero wag po araw-arawin. So again, hindi naman po kailangan matakot sa mga kinakain natin. Hindi naman kailangan tanggalin lahat ng mga yan. Of course, meron tayong mga kanya-kanyang paborito and masasarap talaga itong mga to. Ang importante lang, dapat po alam natin kung ano yung dapat limitahan. Iba po yung ine-enjoy yung pagkain sa inaabuso yung katawan. Kaya po simula ngayon mas maganda, after mo mapanood tong video na to, tanungin mo muna yung sarili mo. Processed ba tong kinakain ko? Sobra bang inihaw? Or masyado bang sunog yung mga parts? Meron bang nutrition? Meron bang fiber? Meron bang vitamins na makukuha yung katawan ko? At sulit ba kung araw-arawin ko to? Hindi naman po natin kailangan maging masyadong OC or masyadong mahigpit sa pagkain. Mahalaga lang aware tayo and intentional tayo sa mga pinapasok natin sa ating katawan. So kung meron kang mga kakilala na araw-araw kumakain ng mga to, tag mo sila sa video na to. Again, kung nag-benefit ka sa video na to, follow my YouTube channel and subscribe. And kung meron ka pang mga gustong pag-usapan, comment down below. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.